Matapos ay withdraw ni Vice President Sara Duterte ang 500 milyon confidential funds, tila nanahimik si Tambaleslos gayon din ang Makabayan Bloc, tila nagbibingi-bingihan itong si Tambaleslos sa sinisigaw ng taong bayan, ilabas ng Kongreso ang resibo kung paano nila ginasta ang pera ng taong bayan. Pakinggan natin si Sasrej Ando Sasot, ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Yan ay sa Office of the Vice President. Ibinapasa nyo kay Sara ang hindi mo pera yan, pero hindi nyo alam na transparent ang OVP. Actually, to be fair kay Lenny, no, naging transparent din si Lenny. At bakit transparent ang executive? Bakit transparent ang executive department? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit kayong mga basahang vloggers ni Marcos at mga basahang vloggers ni Tambaloslos? Alam niyo kung bakit? Kasi si Duterte, unang first 6 months pa lang niyang umupo, nagpasa siya ng executive order ng transparency, ng freedom of information. Kaya pwede kang makapag-request sa executive branch, sa kahit anong branch, tungkol sa kanilang procurement at kung paano nila ginagastos yung pera nila. That has been the case ng panahon ni Duterte. Yan ang Kongreso, liquidation by certification. Sige nga, kayo mga basahang vloggers si Marcos at mga basahang vloggers si Tambaloslos, pumunta nga kayo ngayon sa website ng Kongreso. May makikita kayong ganitong report katulad sa Office of the Vice President. Wala. Wala. Sino ba tong Gloria Auditor? Bakit gusto mong sumama sa akin? Gusto mo talaga umakyat, Gloria Auditor? Ha? Naintindihan nyo? May freedom of information ang executive department at ang nagsimula nito ay si Duterte. Kaya required sila na ilagay ang kanilang mga procurement sa kanilang website. O, kikita nyo yan. O, diba? Office of the Vice President. O, Procurement Monitoring Report. O, meron sila. O, first semester. O, kikita nyo yan? Tapos ibabato-bato nyo kay Sara yung mga pinagsasabi ninyo. Diba? Oh, ayan pa, oh. 'Di ba? Meron pa silang annual procurement plan. Oh. 'Di ba? Hindi niyo 'to alam kasi mag-verify muna kayo. Oh, Diyos ko, Lord. Tapos, sabi nila, hanapan daw na resibo yung MOOE ni Duterte. Baliw, may resibo 'yon. Ang 'di ba? Pebbles, 'di ba? Pebbles Duque, ang MOOE ng Executive Department. Pebbles Duque, umakyat ka nga. Makipag-usap ka sa akin. Invite ko nga si Pebbles Duque. Pebbles Duque. Pebbles Duque. Oh. Kaya ka, Pebbles Duque. Nang maliwanagan itong mga idiota na ito kung paano tumatakbo ang MO. Ay, nag-decline si Pebbles Duque. Ayaw makita ang beauty. Sa Executive Department po, ang MOOE ay kailangan may resibo. Naintindihan nyo? Sa Kongreso po, hindi po kailangan ng resibo. Wala po silang requirement, liquidation, by certification lang po sila. Naintindihan ninyo? Kaya hinahanapin ng rami ng resibo, baguhin ang kanilang patakaran, dahil liquidation, by certification sila. Ang Executive Department po, hindi po pwede ang liquidation by certification ng MOOE. Naiintindihan ninyo na? Diyos mio. Tapos ibabato nyo kay Duterte. Dude, may audit report every year. Si Duterte, no? May COA audit ang Office of the President nung panahon niya. Naintindihan ninyo? Ang papaano ginastos ang kanilang MOOE ng Executive Department na o-audit po ito. Sa Kongreso po, meron po ba kayong nakita COA audit ng Speaker of the House? Wala. Wala nga kasi nga liquidation by certification lang sila. Diyos mio, Santa Maria. Okay. So, pupunta tayo ha. Office of the President Annual Audit 2021 kay Duterte. Auditable, ino-audit po yan. May resibo po.
Sa executive department po, hindi po pwede na ang MOOE ay walang resibo. Diyos ko Lord, ang ginagawa ninyo ay iniikot ninyo, no? Iniikot ninyo ang storya. Pero hindi ninyo alam, yung mga ginagawa ninyo is an act of desperation. Dahil halatang halata na hindi nyo alam ang mga pinagsasasabi ninyo. Nagbabato lang kayo ng issue. So, uulitin ko, sinasabi na hanapan ninyo kung paano ginastos yung MOOE ni Sara. Mga bakla pala kayo ng taon, edi puntahan nyo yung website ng OVP. Makikita nyo doon. O, ipapakita ko uli This is the procurement activities. First semester ng 2023 ng Office of the Vice President. Ayan Office of the Vice President. Completed procurement activities. Nakikita nyo na yung procurement project, anong date, ano yung end user, sino yung end user. Nakikita nyo niya? Mode of procurement. Notice of award. Makikita nyo rin yan kasi nga meron silang procurement. No? Nakikita nyo na. Nagigets nyo na. Ngayon itong procurement report na ito, nakikita nyo na kung gaano yung ginagawa nila. Kita mo, supply and delivery of bonds. Nakikita niyo nakikita nyo na. Nakikita nyo na yan. Yan ay ino-audit at may resibo yan. Kita nyo na meron din silang subscription. Ito yung mga pinagkagastusan nila ng MOOE. So nakita nyo na professional and consultancy services. Consultancy services for the OVP, strategic planning and team building, provision of appraisal services, provision of project management for pasinungog, high technical consultation for medical. Nakikita nyo na, property, plant, and equipment. So makikita nyo yan dyan. Okay? Yan ang MOOE ng OVP kay Sara. Okay? At ito ay makikita nyo sa website ng Office of the Vice President kung paano nila ginagastos ang kanilang MOOE. Ngayon, itong mga report nila dito in public, nakikita nyo na ha, titingnan nyo pa ha, nakita nyo na meron pa alternative mode procurement 2023. Kita nyo sa Office of the Vice President yan. Nakikita nyo sa website, may report ang MOOE ng Office of the Vice President. Ngayon, di ba, nakikita nyo yung report na yan, ang gagawin niyan, at the end of the year, ibibigay ito sa COA, pati yung resibo. Kasi required yan sa MOOE ng Office of the Vice President. Mga basahang vloggers ni Marcos, mga basahang vloggers ni Tambaloslos. No? Open, makikita mo dito. Kung gusto mo pa, i-FOI mo pa ang Office of the Vice President, I'm pretty sure they would be willing to give you more details from their website. Diba? Kasi hindi naman confidential fund ang MOOE at required, and because of President Duterte, my freedom of information sa executive department, yan ang tatak Duterte. Pero sa Kongreso, kayong mga basahang vloggers ni Marcos, wala kayong makikitang ganyang report ng Speaker of the House. Meron? Meron? Wala, di ba? So, bakit si Sara ngayon ang hinahanapan nyo? Meron yung Office of the Vice President. Paano yung Speaker of the House? Wala siya. At hindi ko sinasabing sa panahon lang ito ni Romualdez. Dahil ito na ang naging tradisyon ng Senado at Kongreso sa napakahabang panahon. Bakit ayaw niyong baguhin itong tradisyon na ito? Dahil ba nakikinabang kayong mga basahang vloggers ni Marcos? Mga basahang vloggers si Tambaloslos, katulad ng media na kumakamkam ng salapi mula sa Public Affairs Fund ng Kongreso. Diba? Sabi ni Pebbles,
Wala kasi di nila pinasa sa Congress ang FOI. O, naintindihan nyo na. Ang FOI kasi ni Duterte is executive department lang. Kasi nga executive order. Para magkaroon ng freedom of information sa Kongreso, dapat magpasa sila ng batas. So, uulitin ko, ito, ang website ng Office of the Vice President. Okay? Kita ninyo na. So, pag pinuntahan mo to, okay, makikita mo dyan, okay, makikita mo dyan ang Transparency Emirate. Okay? Pupunta tayo sa menu. Kita nyo yan. Transparency, Freedom of Information Manual, Transparency Seal. O makikita mo kung ano yung mga dinate sa Office of the Vice President. Makikita mo rin yung Annual Procurement Plan, Request for Quotation, Invitations to Bid, Summary of Awarded Contracts, Minutes of Pre-Bid. Can you imagine? Meron pa silang Minutes of Pre-Bid at Procurement Monitoring Report. Nandyan po ang pinagkakagastusan ng OVP ng kanilang MOOE. Naintindihan ninyo? Naintindihan nyo? Si Tambaluslos ba may ganyan? Meron bang ganyan si Martin? Wala. Bakit? Wala. Nakikihindi nakikihindi mo pera yan kayo. Yun, naintindihan yung issue. Kawa naman kayo. Gusto nyong i-hijack yung issue. You cannot understand the issue. Kaya kayo ay basahan. Ginagamit lamang kayong basahan ng mga politiko dahil wala kayong sariling utak. Kung ano ang hulog, siya ang tugtog. Yun lamang po. Maraming